sa inyong lahat mga kababayan at purihin ang Panginoon at salamat po at tayo ay magkakasama muli sa ating programa dito po sa KNL Global TV. Tayo po ay napapanood mula po sa Amerika, sa Europe, sa Middle East at sa Asia, sa Singapore, Malaysia, Cambodia at sa Vietnam. Live po tayo ngayon na napapakinggan mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mula po dito sa Metro Manila, live po tayo mula po dito sa Diliman sa Quezon City. Opo habang nagkakagulo sa ating Senado at sa lahat ng lipunan, dapat po ay tayo po ay mga isang Pilipino, isang lahi, napakarami pong dapat isaisip ang ating mga mambabatas. Sa panahon ngayon, ang kalaban natin ay ang kahirapan. So, abangan po natin ang mga iba't ibang mga pangyayari, sa nangyayari sa ating lipunan, Kasi iba ang paningin ng tao. Malahat ng tao ay gusto ng posisyon, gusto ng may kapangyarihan. At ang lahat ng tao ay gusto ay laging malakas kay Presidente, malakas sa Senado, malakas sa Kongreso, malakas kay Mayor, konektado kay Presidente, konektado kay Mayor, kay Governor. Pero pinakamahalaga, mga minamahal, ay dapat konektado tayo sa Diyos. At yan po ang pag-aaralan natin ngayong umagang ito, anumang oras po dyan sa inyong lugar, at ngayong gabi, anumang oras po dyan sa Amerika, sa Europe, sa iba't ibang panig ng mundo, binabati po natin ang lahat ng ating mga kababayan at ang lahat ng ating mga kababayan na nakatunghay sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa at ang pangyayari ng mga iba't ibang mga issue, mga minamahal. Sanay na po tayo dyan bilang mga Pilipino. Huwag po tayong magpa-apekto sa ano-ano mang mga issue ng lipunan. Sa halip ay dasalin natin ang lahat ng mga bagay na ito. Amen! So, mahalaga, hindi po kailangan malakas ang connection mo kung kanino. Kasi ang tao, ang mahilig ay malakas ang connection sa tao. Huwag po tayong manangan sa salita ng tao. Sa halip, tayo po ay nakakonekta kay Lord. Amen? Hallelujah! So, ano man ang mga mangyayari bukas sa loob ng Senado, at iba't ibang mga issue ng panlipunan, o matutuloy ba o hindi ang anumang mga investigasyon, tila baga natatakpan na ang mga iba't ibang issue na dapat unahin ng ating bansa, ang kahirapan, ang korupsyon, at ang iba't ibang mga isyong panlipunan sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Magbabalik po tayo sapagkat ang ating tatalakayin, mga minamahal, dapat po hindi tayo sumipsip sa tao. Hindi tayo magpalakas sa tao. Hindi connection sa tao. Kailangan ang connection natin kay Lord. Amen? Magbabalik po tayo, mga minamahal. Pakinggan muna po natin ang paalala ng ating ilan. Bago at world class na galaw kay El Global TV siguradong wow! Mas malinaw, mas mabulay, programang tunay na tagumpay. Bawat kwento ay buhay na buhay. Kasama niyo si Bishop Sherwin Serrano sa araw-araw. 9L Global TV Pagsusyo. Bagong studio, bagong sigla ring darating. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan, ang inyong kapanalig, kapatid Bishop Sherwin Serrano. Magandang araw po sa inyong lahat,
Magandang gabi po sa inyong lahat, anuman ang oras po dyan sa inyong lugar. Binabati po natin ang ating mga kapatid dyan po sa Amerika. Binabati po natin ang ating mga kababayan po dyan sa Canada at sa iba't ibang bahagi ng Europa, sa iba't ibang bahagi ng Middle East at sa Africa at dito sa Pilipinas. So, mga minamahal, ang pag-aaralan po natin ngayon ay napakahalaga kung kanino tayo dapat nakakonek. Mahalaga po ang connect. Maraming tao ang akala nila kapag sila ay nakakonek sa maimpluwensya at makapangyarihan tao, ay sila ay lumalakas. At lumalakas ang papel sa lipunan. Pero tandaan po natin, ang lahat ng bagay na yan ay merong katapusan. Sapagkat may limitasyon lamang ang tao. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Opo. Hindi ka kailangan maging sip-sip sa boss mo. Opo. Basta't gawin mo yung trabaho mo. Hallelujah. Hindi ka kailangan maging sip-sip sa presidente, sa senador, sa mga congressman, sa mayor, o kung kanino pa mang tao, o kanino pa mang mga bilyonaryo, milyonaryo, na may sabi sa lipunan. Mahalaga, mga minamahal, ay konektado ka kay God. Amen! Hindi ba napakahalaga ng connection? Sabi ng tao, isang bagay ang hindi dapat mawawala, ang posisyon, ang kapangyarihan, at ang connection. Kasi kapag may connection ka, ang sabi ng maraming tao ay madali kang umasenso. Madali kang pagtama ang connection mo. Subalit kung ang connection mo ay patungo sa kapahamakan, mapapahama ka, kapatid. Opo. Mahalaga po ang connection. Kahit sa wifi, napakahalaga ng connection. Pag may connection ka, malakas ang wifi mo. Kahit sa trabaho, kapag malakas ang connection mo, madali kang matanggap sa trabaho. Subalit, meron pong pinakamahalagang connection na dapat isaalang-alang ng tao. Yung pinakamahalagang connection ay yung connection o relasyon natin sa Diyos. Hallelujah! Ang tao ay nagbabago, ang tao ay kumukupas, ngunit ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi magbabago, mga minamahal na kapatid. Sapagkat maliwanag ang sabi ng Biblia sa John chapter 15 verse 5. Ano po ang sabi ng Biblia? Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, sabi ng Diyos, ay wala kayong magagawa. Maliwanag ang pahayag ng salita ng Diyos. Kung tayo ay hiwalay sa Diyos, tiyak wala tayong magagawa. Kaya ang ating puno ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo ang mga sanga. Napakahalaga na manatili tayo sa Kanya at ang salita niya ay manatili sa atin, mga minamahal na kapatid. Po? Kaya nga, sa panahon ng makabagong panahon, mahalaga ang koneksyon. Ang iba ay ginagamit ang koneksyon upang madali ang promosyon. Opo. Subalit mga minamahal, kapag tayo ay konektado sa Diyos, tumanggap tayo ng Kanyang gabay, kapangyarihan, at kapayapaan, mga minamahal. Ngunit ano ang sabi ng Biblia? Gaano po kahalaga na tayo ay merong koneksyon sa Diyos o konektado tayo sa ating Panginoon. Ang Diyos ang pinagmumula ng buhay. Maliwanag, mga minamahal, ang Diyos ang lumalang sa atin. Kasi po, hindi po tayong pwedeng hiwalay sa Diyos. Sapagkat tunay na ang Diyos ang lumalang sa atin, kaya kailangan natin ang Diyos. Sapagkat siya ang nakakaalam para sa ating ikabubuti. Di ba ang isda ay hindi mo pwedeng hiwalay sa tubig. Sapagkat ang tubig ay mahalaga sa isda. Kapag nawala ang dagat, ang ilog o ang sapa, ay mamamatay ang isda. Ganon din po,
mga minamahal, ang tao na hiwalay sa Diyos ay tiyak mapapahamak. Kasi ang Diyos ang pinagmulan ng buhay. Maliwanag po yan sa Psalms chapter 36 verse 9. Sapagkat nasa iyo, sa Diyos, ang bukal ng buhay. Sa iyong liwanag, sa Diyos ang liwanag, ay makikita kami sa liwanag. Maliwanag ang salita ng Panginoon, mga minamahal. Ang God, ang Diyos ang pinagmulan ng ating buhay. Lakas, karunungan, tagumpay, kung paano ang isang sanga ay hindi mabubuhay na hiwalay sa puno, tayo rin ay hindi magtatagumpay, hindi tayo mabubuhay kung hiwalay tayo sa Diyos. Opo. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ito isinagawa, kilalanin natin ang Diyos bilang sentro ng ating buhay. Huwag umasa lamang sa sariling kakayahan. O kagaya nga nito, ano ba ang nangyayari sa ating mga senador, mga congressman? Opo. Marami pong dapat isaalang-alang ang ating mga mambabatas. No? Maraming dapat solusyonan, lalo na ang mga bilihin, mga pagkain, at iba't ibang mga pangunahing pangangailangan ng tao, hanggang dapat inaatupag. Ano po? Kaya nga, mga minamahal na kapatid, napakahalaga na konektado tayo kay Lord. Kaya nga, kung ating mapagpapayuhan lamang at makikinig lamang sa payo ang ating mahal na Pangulo at ang mga gobernador, congressman, senador ng ating bayan, hindi maaaring maghirap ang ating bayan. Sapagkat ang Pilipinas ay napakaraming mga resources, mga minamahal na kapatid, kung titignan natin, ang pangangailangan ay kahit pa ang bawat Pilipino, sa mga dumarating na biyaya, kahit tagbibigyan mo pa ng tigi 1 milyon yan ang bawat pamilya, kayang-kayang ibigay, kahit individual. Sa dami ng mga dumarating, sa dami ng pera, sa dami ng kayamanan ng ating bansa. Kaya anong sabi ng Biblia? Mga minamahal, kapag may connection tayo sa Diyos, ang unang connection natin ay ang prayer. Kailangan po prayer. The more we pray, the more power. Less prayer, less power. More prayer, more power. Sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me, tumawag kayo sa akin at ako ay sasagutin. Ihahayag ko sa iyo ang mga dakila at mahirap na bagay na hindi mo pa nalalaman. Ang ibig sabihin, mga minamalahal, ang panalangin, ang paraan ng pakikipag-usap natin sa Diyos. Kapag tumigil tayong manalangin, humihina ang ating koneksyon sa Diyos. Opo. Kaya mahalaga, mga minamahal, kahit ano pa man nakikita natin, mga suliranin, mga bangayan, mga problema ng ating bayan, kapag tayo'y nananalangin, naiibsan ang mga tensyon. Opo, kaya kalmado lang kayo, kalmado lang. Kalmado lang, mga kababayan. Huwag tayong masyadong magpa-apekto sa girian ng mga senador, ng mga ibang mga mambabata. Sa halip ay ipanalangin natin ang mga taong ito na maliwanagan, na marami pang dapat isaalang-alang bago ang mga personal na interes, personal na posisyon. Opo. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Anong dapat gawin? Maglaan tayo ng oras sa pananalangin. Ipanalangin po natin ang mga namiminuno sa ating bayan. Hindi dapat tayo nagkakagatan. Manalangin hindi lamang kapag may problema. Ngayon, ang dami nating problema, pero hindi natin problema yan. Si Lord, ibigay natin kay Lord. Kundi maging sa panahon ng tagumpay. Hallelujah! Anong ibig sabihin, mga minamahal? Ang salita ng Diyos ang gabay sa ating paglalakad. Opo. Anong sabi sa Psalms 119 verse 105? Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. The point is, ang sabi, mga minamahal, ang Biblia ang spiritual nating buhay. Kaya nga ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo. Tandaan niyo, mga minamahal, ang mga politiko na nananalo,
ang ating presidente, ang ating vice president, ang mga senador, congressman, mayor, ang mga naluluklok sa pamahalaan. Tandaan ninyo, sa Biblia ipinapatong ang kanilang mga kamay sa panunumpa. Opo. Ang ibig sabihin, mga minamahal, dapat po ay makatotohanan. Opo, Anong ibig sabihin? Magbasa ng Biblia, isabuhay, isagawa ang salita ng Diyos araw-araw. Opo. At meditate the Word of God. Kaya, mga minamahal na kapatid, ang koneksyon hindi po sa tao. Nasanay tayo na laging sumisip-sip sa tao, dumidikit sa tao. Hindi po. Opo, hindi po. Tandaan natin, ang mga politiko, may term yan. Ano po? Hindi po sila palagi ang nandyan. 3 taon, 6 na taon, pagkatapos ay isa na lamang ordinaryong mamamayan. Kadalasan, pagka ang isang namiminuno ay madalas pagkatapos ng kanyang termino, sa ilang mga pagkakataon na ilang presidente na ang nakulong pagkatapos ng kanyang termino. Kaya hindi po sabi nga weather lang yan. Mahalaga, habang ikaw ay nandyan sa posisyon, habang ikaw ay nandyan sa tungkulin, gampanan mo na ng maigi ang tungkulin ipinapagawa sa iyo. Opo, sana nakikinig ang ating mga mambabatas, sapagkat ito ang pinakamahalaga sa lahat. Opo. Ang kahirapan, ang solusyonan natin, mas maraming papalakpak. Mas maraming papalakpak kapag nasolusyonan ang mga presyo ng bilihin. Opo, ang presyo ng galunggong. Dati nang ipinangako yan na ibaba ang presyo ng galunggong. Ang presyo ng gasolina, ang presyo ng bigas na dapat ay 20 pesos na lamang. Opo, ito ang mga pangunahing dapat nating isa-isip, mga minamahal na kapatid. Sapagkat ito ang dapat. Pagka ang gasolina, 2 bagay lamang. Mga kababayan namin nasa posisyon, mga nanunungkulan sa aming pamahalaan. Pagka bumaba ang presyo ng gasolina at presyo ng ilaw, purihin ang Panginoon. Maraming masisiyahan. Sapagkat madalas, kakaanin na lamang ng tao, napupunta pa sa pagbabayad ng kuryente. Dapat sana ay bababa ang singil natin sa kuryente. Pag gasolina naman, yung mga inaangkat nating mga gulay dyan sa Benguet. Kaya nga, Ginoong Pangulo, ako po ay meron pong mungkahi para po sa atin. Kung maaari sana, gamitin na natin ang lahat ng mga resources ng pamahalaan. Opo, upang bumaba ang bilihin. Gamitin na natin ang mga helicopter. Gamitin na natin yung mga sasakyan ng sundalo, sasakyan ng pulis, upang ibaba ang lahat ng gulay sa mga pamilihang bayan. Sa kondisyong hindi sila magtataas ng presyo, sapagkat ang gobyerno na ang gumawa ng paraan upang yung kanilang mga produkto ay mababa sa pamilihan. Sa palagay ko naman ay marami nang nakaisip ng tungkol dyan. Pero kailangan pong isagawa sa lalong madaling panahon upang ang mga repolyo, ang carrots, ang mga pechay at ang iba't ibang gulay na nakukuha sa Baguio, kagaya ng mga strawberry at iba't ibang mga gulay na pwedeng ibaba ay tiyak bababayan. Opo, maging ang mga isda na nahuhuli sa pantalan. Opo. Kaya nga mga minamahal, sa ating mahal na Pangulo, sa ating budget secretary, at sa lahat, ang maisasuggest ko lang para maging maganda ang buhay, ng mga magsasaka at ng mga mangingisda, sweldohan na po natin sila, gawin ng empleyado ng pamahalaan. Yung mga tunay na magsasaka, yung mga tunay na mangingisda, opo, na merong mga fishing boat, opo. Dapat po ay yung lahat ng mga mangingisda na talagang mangingisda ay sweldohan na sila, opo, para
tiyak na yung kanilang kita. At lahat ng kanilang huli ay ang gobyerno na ang magdidesisyon ng presyo. Subalit, kailangan din pumasok. Opo, meron ding 8 oras na pagtatrabaho. Ang isang mangingisda at ang isang magsasaka. Sa dami natin pera, kayang swerduhan niya kahit 50,000 buwan-buwan ang isang magsasaka. O, tignan nyo, maraming magsasaka pa. Opo, kaya ang pagsunod, ang patunay sa tunay nating koneksyon. Kaya kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos, maliwanag ang sabi ng Biblia sa John chapter 14 verse 15. Kung iniibig ninyo ako, sabi ni Kristo, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Opo. Kaya ang pagsunod sa Diyos ay yung tunay na koneksyon. Ibig sabihin, the point is, hindi sapat na sabihin natin mahal natin ang Diyos. Ang tunay na koneksyon ay nakikita sa ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Opo, dapat sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kung isasabuhay po natin ito, ay dapat po talikuran natin ang kasalanan. Sundin ang utos ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang connection po natin kay God, ang pinakamagandang nangyari sa ating buhay. Yung connection, yung relasyon. The Holy Spirit. Ang banal na Espiritu Santo ang nagpapatuloy ng ating connection sa Diyos. Sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi doon, when the Holy Spirit comes, God will give us the power. Opo, to witness sa Samaria, sa Judea, hanggang sa Pilipinas, hanggang sa Quezon City. Hallelujah! Kaya mahalaga, mga minamahal, ang ating connection sa Holy Spirit. Hallelujah! Sabi sa Romans chapter 8, verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos sa makatuwid. Ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, ang Espiritu ang ating gabay. Siya ang nagbibigay ng gabay sa atin upang makapamuhay ng tama. Tagapayo, nagbibigay ng lakas upang manatiling konektado sa Diyos. Hallelujah! Kaya, ibig sabihin, kung ito'y ating isasagawa, makinig tayo sa tinig ng Espiritu at magpasakop tayo sa Kanyang paggabay. Opo, mga minamahal na kapatid. Sapagkat maliwanag ang sabi ng Biblia, sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kaya kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, lalo ng tiyak na tiyak po na tutugunin ng Diyos ang ating mga dalangin, mga minamahal. Kaya huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay dasalin natin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya mahalaga, mga minamahal, yung ating connection. Yung connection natin kay Lord. Hindi lamang sa tao. Madalas gusto natin paboran ng tao. Madalas gusto natin dumikit sa tao. Madalas gusto natin dumikit sa mga matataas na tao. Pero tandaan po natin, mga minamahal na kapatid, huwag tayong magtiwala sa tao. Magtiwala tayo sa Diyos. Hallelujah! Sapagkat ang Diyos ang higit na nakakaalam kung ano ang para sa ating ikabubuti. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay dasalin natin sa Diyos. At ang di malirip na kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso. Dapat maging laman ang ating isip ay ang mga bagay na totoo. Napakahalaga ang connection natin sa ating Panginoon. Magbabalik po tayo, mga minamahal, isa munang paalala ng ating himpilan.
mula sa Diliman sa Quezon City. Ito po ang KNL Global TV. Sumasahing papawid mula po dito sa FB at sa YouTube. Napapanood po tayo sa lahat ng mga social media, sa lahat ng platform. At binabati natin ang aking mga kapatid, ang Serrano family, ang Escala family, ang Bangay family, at ang mga kapatid po natin sa Jesus Christ, Thy Kingdom Come Church. At sa darating pong June 12 ay meron tayong Faithful Steward 26th anniversary. Ano po At sa darating na Oktubre ay ang ating pong anniversary, church anniversary. At sa ating mga pagmimisyon ay patuloy po natin ipanalangin ang ating mga misyon sa Cebu, sa Bantayan Island, at ang ating misyon sa Masbate, at ang ating misyon diyan po sa Catanduanes, sa Isabela, at sa Davao, Jensan, Tupi, at sa Tandag. Binabati natin ang lahat ng mga taga-Tandag diyan sa Surigao. Napakaganda ng lugar na yan. At dito sa Metro Manila ay abangan nyo po ang ating mga pagsasagawa ng mga pangangaral sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Or Thy Kingdom Come. Opo, Balikan natin ang ating paksa na tinatalakay, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Mahalaga po ang tayo po ay konektado kay God. Amen? Hindi po lamang tayo dapat sa tao nakakonekta para masabing matatag. Kasi ang isip ng tao, kapag konektado siya sa isang mayamang tao, sa isang malaking negosyante, sa isang malaking politiko, ay nasa matatag na siya. Hindi po garantiya po yan, mga minamahal na kapatid, no? Sapagkat ang mundong ito, sabi na ni Lord, do not love this world or anything in this world. Mahalaga na konektado tayo sa hari ng mga hari. Ay kung konektado ka lang sa hari, ay tiyak babaksa ka rin. Sapagkat hari lang yan Opo, dapat konektado ka doon sa hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Wala pong iba. Kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po yan sa pangitain ni Propetang Daniel sa Daniel chapter 2 verse 44. And God of the seven will set up the kingdom. All the kingdom of this world will be destroyed. But the kingdom of God will remain forever. Maliwanag po na ang lahat ng mga kaharian ay mawawala. Ngunit ang kaharian ng tunay na Diyos na Kristo na ating Panginoon ay tiyak, hindi malilipol. Maliwanag po ang sabi sa Colossus chapter 2, verse 6 to 7, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay daw ika tayo na kasama ni Kristo. Mag-ugat kayo at maitayo sa Kanya, maging matatag sa pananampalataya, gaya ng inyong natutunan at umaapaw sa pasasalamat. Sa makatuwid, mga minamahal, maliwanag ang sinasabi ng Biblia na dapat na manatili tayong nakakabit sa ating source, ang ating Panginoon, nakaugat, may matatag na pananampalataya, at mga minamahal, nag-uumapaw na pasasalamat. Kaya anong ibig sabihin doon? Kailangan po tayo ay rooted, grounded in the Word of God. Konektado. Ang isang puno, nakakonekta po dyan yung mga ugat. Sabi sa Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8, mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Siya ay magiging parang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng tubig, na inunat ng mga ugat at sa tabi ng batis. Hindi ito natatakot kapag dumating ang init, sapagkat laging sariwa ang dahon nito. Maliwanag, mga minamahal. The point is, ang ugat ang kumukuha ng sustansya sa puno kapag mababaw ang ugat. Madaling matumba kapag malalim ang
Kapag malalim ang ugat kay Kristo, matatag tayo. Hallelujah. Sa anumang unos ng buhay, kaya napakahalaga. Kapag ka malalim ang ating pagkakaugat, koneksyon kay Kristo. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal na kapatid? Ano ang bunga nito? Palalalimin ang relasyon natin sa Diyos. Mahalagang malalim ang ating relasyon sa Diyos. Hindi lamang po tuwing linggo, tuwing Sunday, Christian. Hindi po. Kailangan everyday. Opo, Kaya nga, mahalaga na umiwas tayo sa mga bagay na sumisira sa koneksyon natin sa Diyos. Ano ba ang mga bagay na ito na nagiging hadlang at nawawala yung ating koneksyon sa ating Diyos? Kasi napakahalaga, huwag mawala yung connected. We are connected by God. Connected through God. Ngunit ang sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 59 verse 2, ngunit ang inyong mga kasamaan, yung pala ang dahilan. Kaya nawawala ang connection kay Lord. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin at sa Diyos. Ang inyong mga kasalanan ang dahilan. Yung pala Kaya't ikinukubli niya ang kanyang mukha sa atin. O anong dahilan? Kung bakit hindi dinirinig ng Diyos ang ating mga dalangin. Pagkat yung kasalanan, mga minamahal. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Ang kasalanan ay parang putol na kawad na pumigil sa pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Di ba? Pagkaputol ang isang linya ng kuryente, ay walang supply ng kuryente. Kapag kaputol ang linya ng wifi, ay walang wifi. Hindi ba, pagka walang wifi, talagang ang mga kabataan, kahit na tayong mga may edad, isang bagay na ang pangangailangan ng tao, dapat malakas ang wifi, no? Kaya nga dapat ang buong Pilipinas, free wifi, kahit ang Metro Manila, kahit ang Quezon City, hallelujah. Anong ibig sabihin nito? Magsisi agad kapag ka nagkasala. Lumayo sa mga bagay na alam nating hindi kalugod-lugod sa Diyos. Opo. Kaya mga minamahal na kapatid, kailangan konektado tayo kay Lord. Dapat po nakaugat tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa pakikipagkapwa mananampalataya. Mahalaga po na tayo po ay nagpapalakasan sa isa't isa. Anong sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, at ating alalahanin kung paano natin mapasisigla ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Huwag nating pabayaan ang alin? Ang pagkakatipon or ang fellowship. Opo. Ibig sabihin, the point is, ang mga baga ng apoy na magkakasama ay patuloy na nagliliyab. Kapag inilayo ang isa, ito ay namamatay. Ganito rin ang buhay spiritual. Kaya kailangan lagi tayong nag-aapoy, nagbabaga, di ba? O kahit nga ang isang barbecue, kapag wala ito sa baga, ay hindi masarap sapagkat malamig, At hindi mainit. Mahalaga ang isang barbecue ay mainit. Parang kape, di ba? Hindi naman masarap ang kape, na iinom ka ng kape sa umaga, kung hindi mainit. Sa iba, napakahalagang mainit. Opo, Kaya ang ibig sabihin nito, maging aktibo tayo sa mga gawain, sa ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, At huwag natin pabayaan ang mga fellowship, ang mga Bible study, ang mga prayer meeting. Huwag natin pabayaan ang mga bagay na ito. Mahalaga na pakinggan natin ang tinig na the voice ng Panginoon upang magkaroon tayo ng magandang koneksyon. Sabi ni Lord, dapat lagi tayong konektado sa Kanya. Sa John chapter 10 verse 27, dinirinig ng aking tupa ang aking tinig. Sila'y aking nakikilala at sumusunod sa akin. Kaya mahalaga, ang ibig sabihin nito, mga minamahal, ang isang taong konektado sa Diyos, ay natututong makinig sa kanyang tinig sa pamamagitan ng salita ng Espiritu. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Ano ang ibig sabihin? Anong gagawin natin? Maglaan tayo ng panahon sa tahimik na pagninilay. Kailangan tayo po ay pray, read your Bible, pray every day, and you will grow.
Huwag natin baliwalain ang paalala ng Espiritu Santo. Lagi tayong magpakatatag, lalo tayong magpakatibay, lalo tayong magpakalakas. Amen? Kaya anong sabi ng Biblia? Ang konektado kay God ay namumunga. Opo, opo. Ano sabi sa Galatia? Chapter 5, verse 22 to 23. Ito ang sabi, kapag konektado tayo sa Panginoon, meron bunga, meron fruit of the Holy Spirit. Kapag may relasyon tayo sa Diyos, kapag dinili natin ang kanyang salita. Ang sabi ng Biblia, ngunit ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, love, kagalakan, joy, kapayapaan, peace, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Opo, ang isang konektado sa Panginoon, ang ibig sabihin nito, mga minamahal, hindi lamang pagpapala ang bunga ng pagiging konektado sa Diyos. Opo, hindi lamang blessing, no? Hindi lamang material blessing na laging hinahanap ng tao. Pero kasama yon. Pero more than material blessing, ang tunay na bunga ng pagbabago ng buhay ay ang ating pag-uugali. Meron tayong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, marunong tayong magtiis, meron tayong magandang loob, mabuti ang ating loob, tapat tayo, at meron tayong kaamuan at self-control. Ibig sabihin, mga minamahal, mahalaga na itong bagay na ito ay nakikitaan sa ating buhay. Kaya mahalaga, mga minamahal, sa panahon natin ngayon, ang paalala ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya at mananatili rin naman siya sa atin. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa John 15:4, hindi tayo makapamumunga kung hiwalay tayo sa Diyos. Kaya mahalaga, mga minamahal, na hindi tayo hiwalay sa Diyos. Sapagkat mahalaga, ang salita ng Diyos ay palaging konektado tayo sa salita ng Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, isang bagay ang dapat nating pakakatandaan, mga minamahal. Sapagkat alam ng Diyos ang makabubuti para sa atin. Kapag tayo ay konektado kay God, hindi tayo pababayaan nito. Sapagkat alam niya ang makabubuti kapag tayo ay merong relasyon sa Diyos. Opo, ikaw nga. Ikaw ang tinutukoy ko. Ano man ang problema mo, ano man ang karamdaman mo, kung ikaw ay konektado kay Lord, gagaling ka, lalaya ka, maniwala ka. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Magbabalik po ang ating programa. Pakinggan muna natin ang sampaalala ng ating himpilan. Lights on, camera ready na. Bagong yugto, sama-sama. Ito na ang bagong tahanan ng balita't aliwan. Mula umaga hanggang gabi, serbisyong tunay ang hatid lagi. Makabago at world class na galaw kay El Global TV siguradong wow! Mas malinaw, mas makulay, programang tunay na tagumpay. Bawat kwento ay buhay na buhay. Kasama niyo si Bishop Sherwin Serrano sa araw-araw. 9 El Global TV Patrons. Opo, kasama po ninyo muli ang inyong kaibigan at ang inyong kapatid kay Kristo, Bishop Sherwin Serrano, na lagi pong nagpapaalala, mga minamahal, huwag nating kalimutan na lagi tayong tumawag sa ating Diyos na buhay. Opo, kahit na ano pa man ang mga suliranin ng ating bayan, pagod na po ang Pilipino sa puro problema ng bayan. Imbis na ang solusyon ay problema, ngunit meron po tayong magandang balita, mga minamahal. Kapag tayo ay merong connection kay God, hallelujah, huwag nyo nang intindihin kung ano man ang problema. Kung ano man ang problema dyan sa Senado, kung ano man ang problema dyan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Opo, patuloy lang tayong lumuhod sa Panginoon at bababa din ang presyo ng lahat ng bagay. Hallelujah! Amen? Naniniwala po. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Bababa din ang presyo ng gasolina, presyo ng kuryente. Naalala nyo yung sabi ni Kuya Cesar? Sino rito yung nakikinig kay Kuya Cesar nung araw? Sabi ni Kuya Cesar,
sana'y umulan ng pera. Yung dala. Opo, ha? Pero mga minamahal, mayaman ka na nang tinanggap mo ang Panginoon. Alam mo, ang kahirapan ay hindi naman dahil wala kang pera. Bukod doon, ay dapat masaya ka. Dahil pag masaya ka, kahit wala kang pera, magkakapera ka. Opo, ha? So, purihin ang Panginoon, binabati natin ang lahat ng ating mga pastor, na mga kaibigan dyan, ha? At salamat at binabati natin ang ating mga kaibigan sa Philippine National Prayer Breakfast, ha? At salamat sa Panginoon at binabati din natin ang ating mga kaibigan sa CBMC, ha? Connecting Business on the Marketplace to Christ. At binabati din natin ang ating mga kaibigan dyan sa mga kaibigan natin sa Capital Christian Leadership Prayer Works at sa iba't ibang mga pastoral movement sa Full Gospel at sa lahat ng ating mga kapatid na nagtataguyod ng salita ng Panginoon. Opo, ha, sa ating huling tema ngayon ay ang ating tinatalakay mula pa kanina ay napakahalaga. Opo, ang meron kang koneksyon. Opo. Sa lahat ng bagay sa buhay ng tao, hindi dapat mawawala ang koneksyon. Pero tandaan natin, ang pinakamagandang koneksyon, hindi sa tao. Opo. Hindi sa politiko. Opo. Kung meron man, ay salamat kung meron kang konektadong politiko, ha? Pero ang pinakamahalaga na konektado ka ay konektado ka kay Lord. Amen? Hallelujah! Kaya, sa kanina pa natin pinag-aaralan, mahalaga ang meron tayong koneksyon kay God. Konektado ka ba kay Lord? Ito ang tanong, mga minamahal. Ang konektado kay God ay hindi siya nag-iisa. Kapag ka meron kang koneksyon kay God, hindi ka kailanman nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Opo, ha? Sa Deuteronomy chapter 3, 31 verse 18, ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo at sasayo. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob. Sa makatuwid, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, mahalaga na ang isang koneksyon kay God, ang relasyon kay Lord, lagi mong isa-isip, hindi ka nag-iisa. Nariyan ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, mga minamahal, kapag ka may relasyon ka, may connection ka, konektado ka sa Diyos, hindi tayo naglalakad mag-isa. Kasama natin siya sa bawat laban, luha, mga pagsubok, mga pinagdadaanan at mga tagumpay ng buhay. Ibig sabihin, mga minamahal, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kapag may problema, hayaan niyo yung problema, mamroblema, pero huwag kang mamroblema. Huwag kang may stress. Sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Tandaan natin, mga minamahal, tandaan mo na kasama mo ang Panginoon sa bawat hakbang. Opo, ang relasyon mo, ang connection mo kay God ay may kapayapaang bunga. Kapag ka meron kang relasyon kay Lord, konektado ka kay God, magbubunga yan ng peace. Peace be with you. Ang kapayapaan ang iniiwan ko, ang sabi ni Kristo. Sa Efeso chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa. Sa Pilipos chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng inyong mga kahilingan ay iparating ninyo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, may pagsusumamo ng may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-ibig kay Kristo Jesus. Maliwanag po yan sa Pilipos chapter 4, verse 6 to 7. Kaya kapag kakonektado tayo kay Lord, meron tayong kapayapaan. Ang point po rito, ang mundo ay puno ng kaguluhan. Opo, puno ng away, gera, ng Iran, ng Amerika, ng Israel, gera ng Ukraine at ng Russia.
ang banta ng gera sa pagitan ng China at ng Taiwan, kasama na rin ang mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea, sa Scarborough Shoal. Pero mga minamahal, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng mga problema, mga alalahanin. Huwag hayaang nakawin ng takot ang ating pananampalataya. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi espiritu ng katapangan. Kaya huwag tayong matakot. Opo. Ang konektado kay God ay may walang hanggang pag-asa. Kapag ka may relasyon ka kay Lord, may tunay kang relasyon kay Lord, ay hindi ka kailanman nawawala ng pag-asa. Kasi konektado ka kay Lord eh. Sa Roma chapter 15 verse 13, puspusin nawa tayo ng Diyos ng pag-asa, buong kagalakan at kapayapaan sa ating pananampalataya upang sumagana tayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, mga minamahal, marahil ay dumaan sa atin ang mga kabiguan, nawala ng pera, nag-iba ang sitwasyon. Pero tandaan mo, kapatid, hindi ka kailanman pababaya. Lumapit tayo kay Lord. Ang pag-asa sa Diyos ay hindi kailanman mabibigo. Kapag ka umaasa ka kay Lord, ibig sabihin, mga minamahal, huwag tayong sumuko sa buhay. Patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Kaya nga, ang taong konektado kay God ay nakakabit sa pinagmulan ng buhay. Ang taong konektado kay God ay palaging nagpe-pray. Pray! Hallelujah! Ang konektado kay God ay nagpe-pray, nagbabasa ng salita. Read the Bible! Mayroong gabay ng Espiritu Santo. Ang taong konektado kay Lord, lumalayo sa kasalanan. Nakikipag-fellowship sa kapwa. Namubunga ng mabuti. Hindi siya nag-iisa. May kapayapaan sa gitna ng bagyo. May pag-asang hindi nawawala. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, maliwanag ang paalala ng Biblia sa John chapter 15 verse 7. Kung kayo'y nananatili sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo, hingin natin, ano man ang ating maibigan at ito ay ipagkakaloob sa atin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Santiago 4:8, lumapit tayo sa Diyos at lalapitan niya tayo. Konektado ka ba kay God? Konektado ka ba sa kapangyarihan niya? Bibigyan ka ni Lord ng kapayapaan. Higit pa sa iyong iniisip. Higit pa sa iyong inaakala. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, merong pag-asa ang ating bansa. Napakarami ng mga lider na dumaan sa ating bansa. Bugbog sarado na ang bansang ito. Subalit, hindi ako naniniwalang mahirap ang ating bayan. Ang Pilipinas ay paangat na ng paangat, pasulong na ng pasulong. Lalo na kung walang korupsyon, lalo na tayong uunlad ang ating bayan. Pumunta ka dyan sa Makati. Puntahan mo ang BGC. Pumunta ka dyan sa Eastwood. Pumunta ka dyan sa Quezon Avenue. Pumunta ka sa Clark. Ang Pilipinas, mga minamahal. Pumunta ka doon, banda sa South. Sa MOA. Ang Pilipinas ay napakaraming mga mall. Hallelujah. Napakaraming mga magagandang lugar. Opo, sapagkat ang Pilipinas ay payaman ng payaman. Kaya ang demonyo, sinisira ng demonyo ang isip. Ginugulo! Sapagkat ang Pilipinas ay pasulong. Pagkat ang mga Pilipino, maraming mga Pilipino ang pinapadala sa iba't ibang bansa. Alam niyo ba, yung mga Pilipino pumupunta dyan sa Middle East, opo, na nag-aalaga ng mga bata dyan, hindi nyo alam, nasisira na nila ng Word of God dyan. Hallelujah! Amen! Kaya yung mga nandyan sa Middle East, nakapapasok ang Ebanghelyo ng salita ni Kristo. Amen! So mga minamahal, dapat lagi tayong konektado. We have to connect. Connect to God. Connect to Christ. Connect to the Holy Spirit. Amen? Mga minamahal, huwag ka sa tao lang kumunik.
Huwag ka sa tao sumipsip. Huwag ka sa tao umasa. Kumonekta ka kay Lord. Pagka maganda ang connection mo kay Lord, hindi ka mapabayaan ni Lord. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. At kahit ano pa mang mga kaguluhan, mga nangyayari at mangyayari pa, huwag na kayong mabahala. Sanay na tayo dyan. Hello? Hindi pa ba kayo nasanay? Pagka may pagsubok, lalong tumatatag ang mga Pilipino. Kapag may mga pagsubok, lalo tayong tumitibay. Sapagkat tayo ay mga lahi ni Andres Bonifacio, lahi ni Dr. Jose Rizal, at ang pinakamagandang lahi, ang lahi tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Sapagkat ang nakipagkaisa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bishop Sherwin Serrano po, dito po sa KNL Global TV o Kingdom New Life TV. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, anumang oras dyan sa inyong lugar. Opo ha. So binabati natin ang ating mga kaibigan sa Amerika. Batiin po natin si Brother Louie Laudencia. Batiin po natin dyan si Mentor Gary Garrido, si Chaplain Rubel. Hallelujah! Opo ha. Salamat sa Panginoon at nakakasama po namin kayo. Si Brother Randy makita-kita tayo sa CAPS at ang mga kaibigan natin dyan sa India, si Sister Pastora Binaya. Hello, Pastora Binaya. At binabati din natin si Pastor Ramo. Siyempre, binabati natin si Brother Rudy Estacio, Pastor Rudy, si Brother Rudy Terasona. Salamat sa Panginoon at si Pastor Jules, mga kasama natin. At si Bishop Dondon na nasa Rome, Italy. Binabati natin si Bishop Dondon Ramirez. Bishop Dondon, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa iyo. So, binabati din natin ang mga kaibigan natin dyan sa Malaysia at ang mga kaibigan natin dito sa Pilipinas. Salamat po. At sa kaibigan natin dyan sa Japan, si Sister Des. Sister Des, magandang umaga, magandang gabi sa iyo. Sister Des, salamat sa Panginoon at sa lahat ng mga kaibigan natin sa CBMC. Opo, ang ating chairman, si Brother Rod Corneo, Bishop Rudy Juan, Brother Hill Garcia, si Pastora Maylin. Salamat sa Panginoon. At patuloy po tayo sa diwa ng pananalangin. Pag-pray po natin ang ating marketplace ministry. At sa mga kapatid po natin sa Jesus Christ, Thy Kingdom Come Church, patuloy po natin idalangin ang ating kapatid na Jenny at patuloy natin idalangin ang mga kapatid po natin na lalong tumatag at tumibay sa kabila ng anumang mga pagsubok ng buhay. So mga minamahal, idalangin din po natin ang ating mga misyon, ang mga gawain ng Jesus Christ, Thy Kingdom Come Church, ang ating Pastora Alice, at palangin din, sama nyo rin sa panalangin ang aking anak, Sherwin Serrano. At salamat po sa buhay ng bawat kapatid na nagiging katuwang sa pangangaral ng mabuting balita. Opo, binabati po natin ang lahat po ng mga nakasama natin sa Catanduanes. Lahat ng ating mga kapatid na nakasama sa Catanduanes, babalik tayo dyan. Mga kapatid po natin nakasama natin sa Bantayan Island, magbimisyon tayo dyan. At dyan po sa Isabela, Tuguegarao, sa Cebu, sa Bohol, sa Bacolod, sa Tacloban, at sa Mindanao, dyan sa Davao, at sa General Santos. Binabati natin ang mga kaibigan natin dyan sa Davao, si Bishop Richard Chu, at dyan sa Panabo, yung ating mga kaibigan dyan na tunay nga na yung Let's Talk About Jesus. Yung mga kaibigan natin dyan sa Davao, yung mga grupo ng Let's Talk About Jesus. Opo, at pag-pray po ninyo yung ating Soul Winning Academy, yung Soul Winning Academy, Mastering of the Soul, para po sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pansamantala muna po tayong
magpapaalam sa inyo mga minamahal at magkita-kita tayo muli sa ating mga susunod na pagbo-broadcast. Ito po ang inyong kaibigan, kakampi, kapanalig, Bishop Sherwin Serrano. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain mo siya na nakikinig at nanood ngayon. Pagpalain mo ang aming mga kapatid, saan man siya naroon. Mga kapatid po namin, kung ikaw ay may karamdaman, ngayon pa lang magaling ka na. Sabi ng Panginoon ang humihingi ay hindi dapat nag-aalinlangan. Kung mayroong problema ka, ngayon pa lang nalutas na. Hallelujah! Sapagkat ang humihingi ay binibigyan. Ang humahanap ay nakakasumpo. Kaya kung ano man ang sakit mo sa ulo, sa tiyan, sa talampakan, ano man ang karamdaman mo, hallelujah, ikaw man ay may cancer, may arthritis, may rheuma, may glaucoma, in Jesus' name, receive the healing. Lumayas na ang karamdaman sa katawan mo sapagkat pinagaling ka na, pinabanal ka na ng salita ni Kristo. Panginoon, salamat po sa buhay ng aking kapatid. Pagpalain mo siya, pagpalain mo ang kanyang pamilya. I speak blessing after blessing, miracle after miracle, abundant after abundant. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. Purihin ang Panginoon, mga minamahal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumagana tayo sa lahat ng bagay at lalo'y tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat higit siyang nakakaalam para sa ating ikabubuti. Magandang gabi po sa inyong lahat at mabuhay ang bawat isa. To God be the glory, sa Diyos ang papuri. Tandaan niyo po, kung meron kang matinding pananampalataya, may matinding himala na mangyayari sa iyong buhay. Bye-bye! Bye-bye! Kenneth Global Living, Rapasin! Last day! Lights on, camera ready na. Bagong yugto, sama-sama. Ito na ang bagong tahanan ng balita't aliwan. Mula umaga hanggang gabi, sa bisyong tunay ang hatid lagi. Makabago at world class na galaw kay El Global TV siguradong wow! Mas malinaw, mas makulay, programang tunay na tagumpay. Bawat kwento ay buhay na buhay, kasama niyo si Bishop Sherwin Serrano sa